Sinasaan nyo naman kami noon, ano? Kaya nga. Pero ito sa Kuya Denki, sa Tusk, sa tingin ko, di ba na-nerf siya eh? Oo, masakit. Oo, masakit yung pagkakaroon dyan. Tingin mo, effective ba siya sa ngayon sa mga competitive plays? Kasi ano eh, kumbaga, maski ako as a player na, hindi naman player na professional, as a pub player, hindi ko na siya dama. Oo. Hindi, pero yung utility ng snowball, andun pa rin. Bakit? Hindi na lang siya yung para prank binrab na yung, alam mo yung one hit kill. Yung one punch task. Oo, hindi na ganun. Hindi na siya ganun kalakas in terms of burst damage. Pero andun pa rin yung, ano niya, yung kumbaga gamit niya, yung utilization. Pero ang interesting dito, parang binrab. Tingnan mo yung lineup ng TNC Pro Team dito. I think this would be a global strat. Zeus, Nature's Prophet, ang kulang na lang nila Spectre Mills. Spectre Mills. Open ba? Oo, open ba? Oo, kaya nga eh. Ginawa na namin to eh. Naging namin to eh. Cheesy strat eh. Zeus, Nature's Prophet. Pero nga lang, meron kaming Ancient Apparition. Sure kill. Sinasabi ko sa'yo, every 60 seconds may namamatay, diba? Oo. Kaya nga, pwede mo siyang gawing documentary. Every 60 seconds, may namamatay na hero. Pero, promise. Kaya nga, pero yan eh, ganun talaga ang buhay. So, shoutouts dun sa mga nakikita ko ngayon sa chat. May mga nagpapa-hello dyan. Hello sa inyo, Happy New Year. Sa inyong lahat, di ko na kayo maisa-isa. Pero nilabas ng gigawin. Ninakawan dyan! Ninakaw! Nakakuha nilang Juggernaut dito mga kaibigan. So, Nako. Bawal maglaro si, si tao dito, si Tihi. Oo, tinanggalan yung Juggernaut. May gyro ba? Binan ang gyrocopter. Wala. Bawal maglaro si Tihi dito. Baka naman gumamit siya ng ibang klaseng hero. Ay, binan din! Binan ng Viper. Binan ng TA, binan ng Quok. Wala lang hero si Tihi. O ano ipipilit niya dyan? SF? Cute? Lambot ng SF. Napakagandang New Year nito mga kaibigan. Kaya, Ursa man. May pasabog. Nilabas na si Ursa Ding. Yan ako. Alam mo na yan. Ako, wag kang spoiler, paring baka mo chayan. Easy ka lang. Atin lang kung ano yung draft. Pero anyway mga kaibigan, let's review yung draft dito. TNC Pro Team would be having a Vengeful Spirit, Beastmaster, Zeus, NP, at saka si Ursa Dog. Tapos Invoker. Na yun mga napaka-OP ngayon. Blaine by Kukupa. Tapos Silencer na alam mo naman puro skill type yan. Tapos Night Stalker and Juggernaut. So alam mo na. Kaya nga, nakakatuwa to kasi una sa lahat, ito po ang unang MPGL match ngayong taon. Tapos, ito rin, yung unang laban ng Gigawatt Mineski at saka TNC ngayong taon na maglalaban sila. Yan. Kumbaga parang, lagi na kasi naglalaban itong mga nayupak natin. Kumbaga parang, kumbaga kabilado na yung mga buhok nila. Kaya magkakaalaman na dito, di ba, kung anong pwedeng mangyari. Kaya, let's do this. Ayan. Uy, aray ko. Ayan. Magkakasakit. Yung mouse mga kaibigan nagsasariling kalooban. Alam mo kasi mouse natin. High-tech yan. Diba? Yan ang mga uso ngayon eh. Diba? Aray ko. Yan. Lumalap. Yun. Like ang mouse na buhay mga kaibigan. Ang tunay na mouse. Diba? Alam mo kasi ang mouse, minsan sa buhay natin, kailangan magsariling kalooban. Kailangan gumalaw. Oo, kailangan mong gumalaw. Pero anyway mga kaibigan, ako hindi ko inayos to. Pasensya na guys. Alam mo, napakasuga pa ng Nature's Prophet. Alam mo kung gaano kasama. Kaya, ayusin ko ba ito? Maya-maya na lang siguro pagkatapos ng clash. Kailangan ko ito ituro eh. Anyway, pag-aala ko muna, pinakilala mo na rin pala kanina, Rigging Patatas will be playing the Juggernaut. Dito, si Kuko Palad as the Invoker. Jesse Bash as Tusk. Jules will be playing the Silencer. And mag-isa, si Rio, Night Stalker off-lane. So, yun, napakaganda nitong mix-up nito. Alam mo, kailangan may mag-explain sa akin na to. Night Stalker off-lane, hindi siya mabubuhay dito. Sige, pakilala mo naman itong kabila. So, Tihi, yung kanya sabi natin walang hero, pero pinagamit nila lang surprise Ursa. Raven as Nature's Bulldog o Artillery Bulldog's Nature's Prophet. Tapos ito si Lucky as Vengeful Spirit. Si Lucky nasa, ayun na si Lucky. Ex-Lucky yan. Kala ko si Lucky yung ano natin Player eh. Oo. Tapos si AU, Zeus naman. At may kulang. Ayun, si Sam. Si Sam as Beastmaster. Maganda naman yung set niyan. Oo, pamalamang to. Pero ito naman sabi ko kay Denki. Ano? Walang Zeus Arcana. Ay, GG. Matatalo tayo dito. Kaya, oo. So, paano to? So, ang lane is an off-lane. Off-lane, lumipad! Lumipad talaga yung mouse namin dito mga kaibigan. Ayaw mo na. Lumalaban na, may pakpak pa. Kaya nga.
Tingnan natin kung ano mangyayari. Oops. Ang ganda nung alaga Oo, yung si Tropang Baboy. Eh, hindi nga siya. Mong bulati na teammate niya. Pero to, alam mo na ba siya? Jules, mga kaibigan, gusto atang makaisa. GG siya dito. Yun, huli ka ba? Para sa baboy, siguro nakita siya. Para sa baboy? Mamamatay siya? Eh, di tingnan natin. Wala na siyang ibang skill. Level 1 pa lang si Beastmaster dito, unfortunately. Kaya... Pero tayo naman yung kawawa. Ang cute na actually. Di, wala ka ba ganon? Binibili yun eh. Hiwalay na. Sayang, cute naman naman. Hiwalay na kabihasnan. Pero yun, mamaya ayusin ko to guys mamaya sa ano natin. Kaso wala, live na. Hindi ko napansin na naka-corny yung ano natin. Yung green at saka red. Parang green peas at saka pepperoni itong mapa. So unfortunately, piyangay ko, tututo ko na lang. Pero anyway, Tihi would be jungling instead. Meron siya bagay, meron siya Arnan. Pero may jumping, talon-talon eh. Pero sinong naiwan sa lane to defend? So si Balanar dito masaya. Si Nico AU would be going for mid instead. So this would be funny. Kuku versus AU, not the matchup that would be expecting. Usually it's syempre si Tihi ang mid. Pero X-Lucky lumaban din nagstanini dito. Ano gagawin ni Nico AU? Meron pa siyang mga skillery, no? Kidlat lang, wala pa siyang lightning bolt. Kung may Arcana, may lightning bolt. Okay, wala lang yung Arcana, pakitang ganyan. So may bote naman siya. Pero yun, napakamahal na donkey nga pala mga kaibigan. Naku, oh wow! New Year na, donkey pa rin siya. Ay, lamang dito. Lamang sila doon. Sa Courier, tama. Nilabas na si Donkey eh. Defa ult. Defa ult. Courier. Kasi alam nyo, mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay. Tama, pati nga itong si Satir, pumapalag-palag na. Jesse Vash dito, I think he knows na nagja-jungle na lang si Tihi. And this would be a very weird adjustment coming from TNC. I think he can go toe-to-toe with with Invoker. Sanay si Tihi sa mga matchup na ganyan. Lagi siya nag-melee. Juggernaut, mid, ginawa na niya yan ilang beses na. Kaya parang kumbaga nagtataka ako, bakit pinili dito ni Tihi Bells na mag-jungle? Isa ang naisip ko. Bakit? New Year na kasi. Oo, New Year. Kaya, shout out kay parang Terror 123. Sugo ka ba ni Lon? Bakit Terong yung Terror Blade? Paborito mo ba Terror Blade? Alam mo si Lon. Oo, yun ang bago niyang boyfriend, si Terong. Pero ito, Raging Potato mga kaibigan. Habol. Naku! Nagtanim na ng puno. Dumating si Raven. Meron ba siyang Sprouters? Wala! Yun! May Sprout! Ayun, may Coiling Blast siya mga kaibigan. Pero ito, buhay ata. Hindi. Sinipa! Sinipa for first blood. Lumalaban na sa kanyang buhay. Kaya ayun, gumante. Oo, the wrath of the baboy. The baboy. Kaya nga. Ang ganda, rotations coming in from Raven, coming in from top lane. Take note, Sinipa. The kick, solid punch kick mula kay. Grabe. Pero doon ako nakakita sa logic ng Dota. Yung jag patakbo, sinipa mo ng gano'n. Paano alam mo, Dota 2 logic yan, boy. Welcome to Dota 2. Tumatakbo siya. Kaya nga, hindi ko alam eh. May isa sa mga misteryo ng mundo eh. Ang layo na niya, pero umabot pa rin yung rider kick ni Sam Edge. Pero to, napakagrabe talaga. Yun na naman. Aggressive dito ni Reggie mo. Kaya nga, samantalang Juice naman ito, trying for the harassment, going for the curse of the silent. Instead of what? Wala siyang glaives. Pero I guess it's a good choice na rin. Paring bidram. Diba? Kasi hindi ba na nga naman ngayon yung diba? Kasi once na gumamit ka, lalo siya tumatin. Hindi tulad ng dati, gumamit ka, mawawala na. Oo nga. Ngayon, parang ang alam kong pinapahaba niya yung cooldown kung ano nagkakamali. Iba na yung mechanic, basta. Yung mechanic niya ngayon kasi tumatagal na yung duration nung mentras ginagamit mo siya. Ayan. Ayun, duration nung, yun nga. Kada nagkakas ka, mas lalo tumatagal yung Curse of the Silent. So, hindi na siya Curse of the Silent, Curse of the Casting. Hoy! Hindi, iniba na nga Arcane Curse. Ayun, buti naman. Alam mo, Ice Frag Buti naman naisip mo. Kasi pag Curse of the Silent pa rin yan, ako po, alam mo, si Kuya Dengi, napaka niyan. Napaka petikuloso niya. Ang weird nga naman eh. Pero, sa bagay, lalo na napaka-effective naman against a Beastmaster na nagsasama. Sulit. Ito na ko. Huli ka, Tihi mga kami. Jungle pa, sir! Jungle pa! Ha? Jungle pa, Tihi. Pero ayun, ang bilis na ni Barangay Tano dito. Lalo na gabi na. Gabi na eh. Naku, alam mo na. Galing Alabang to. Bilis yun. Nasa likod na agad siya nung Pero good move. Ako isa pa! Ako, napakalabang na escape. Ay, dito maganda to. Raven. Going in. Aray! Pero ayun, makamatay si Kuko dito. Take space. Pero ayun, nakuha siya dito. Anyway, good. I think a little bit of a bad trade para sa dito. Sa TNC. It was the carry. It was the position 1 hero dying in the hands of I think it was Zeus who was able to take the last hit. Hindi! Night Stalker! 5 offlane ang nakakuha. Kahit ano. Alam mo na. Thank you.
Bayaran na lang kita mamaya. Baka kunin mo, mga pang-milyonaryo, baka ipinyo mo ako, ha. Sihan mo lang. Magdala ka dito ng TGI Friday. So, shoutout nga pala kay paring Lucky na ibibili ata ako ng, ewan ko, lupa. Sinabi ko, mura lang Oo, kasi mahirap ang buhay. Kailangan mag-ipon-ipon. Pero ito, tama ba talaga to na iniwan nila sa safe lane ng Nature's Prophet? At the cost na nagpa-jungle na yung Ursa? Well, una sa lahat, malaking space ang nagagawa ni Solo Flight Raven. Although nag-give up siya ng lane, nabibigay naman kay X-Lucky. So ngayon, una sa lahat, meron na kagad na kalamangan sa levels ng Nature's Prophet since he's going solo in a farming lane, paring Binrab. Tapos, X-Lucky is just lurking around the corner in the case na magti-TP out mag-teleport si Nature's Prophet. Siya naman napapalit in farming duty. Pero mamaya natin ko, yun, ang bilis na mamatay dito ni... yung courier, pwede mo patayin, pero okay lang. Napakarami na rotation dito coming here from TNC. Oh no, disaster. Sumabol pa yung Tori doon Donkey, chill. Kaya nga hindi ako madadali dito. Na-weirdohan ako dun sa Mineski. Target nila si Nico AU. Pero ang bilis ng responde dito ng TNC. X-Lucky actually in a good step. Andito na siya kagad. Nature's Prophet is already teleporting. And you can really have a hard time countering that kind of, kumbaga, parang counter go. Walang pang counter go ang Mineski technically. Ang meron lang sila snowball, paring Binrab. Tapos ng snowball, di abangers na ito. Kumbaga. So siguro, para sa akin, yung Nature's Prophet pick nila, in-anticipate na nila yun against the Rio. Pero ito, mukhang si Sam H naman. Inikutan na. Mukha katipin nyo lang Kaya, siya na lang. Congratulations! Pero nakakawa talaga ako sa baboy. Si baboy. Cute masyado ng baboy. Hindi nga siya mukha siyang bulate, pre. Ops! Tumama ba? Tumama! Solo kill, isa na lang. Yan na naman! Raven, mga kaibigan. Magdabog-dabog. Ayun, alright. Tingnan mo, siya yung inuupakan, siya pananalo. Hindi magalawang FPJ. My goodness. Yun, you have to respect the counter initiation or actually the counter go of TNC dito. Rio, pumapulso, trying to harass Tihi, and now Tihi having the level 6, mas matapang na siya ngayon pumalag pagdating sa mid. Matigas ng barakong ano yan. Kaya nga. Siyempre may enrage din pa yan. Tapos tayo may iron talon pa, so mataas ang talon yan. Meanwhile, dito Jules, may magagawa ba ata siya dito? Hindi, invisible siya lamang siya dito, mga kaibigan. May siya, element of surprise. Ang problema, walang susurpresahin. Kasi tapos na yung bagong taon. Alam na ng TNC kung ano mangyayari. Wala na, ubos na lahat na paputok. Pero ito, mukhang madadali pa ata siya nung lightning bolt dito. Nung una ko, Jules, nagtatago ng konti. Nico, nananad siya. Ops, mali ka! Pero ito, mukhang nano niya na yung sinyalis na nagro-roll siya dito. Huwag ka na dumikit pag nag-lightning bolt siya. Pero yun, nahalata ni T. Yun, Arcane Curse na naman. Para makatay. Hindi naman malapit siya. Dito siya, in-up cliff lang niya. Easy ka lang. Pero, good move coming in from Jules. Actually, sa mga pubs, mara-right click nila yun kikiligin. Kung kinilig siya doon, papaliguan siya ng skill. And good anticipation coming in from Jules, expecting na nandun si Tihi without even needing to cast to walk in to the Roshan pit. The mere fact na nandun si Zeus na nagkikidlat-kidlat. Parang kumbaga dead giveaway na merong tao doon, probably trying to go for the Rosh. At ito naman pumapay. Mukhang bulate. Diba? Ito mukhang nakita niya yung smoke dito. Pero ito, Jesse Bash might be in trouble. Yung paparating na. Pero ito na. Snowball pampatagal, mga kaibigan, na papunta siya. Inevitable death. So nakita mo yun? Isipin mo, paring Binrab. Kanina isa lang yung target. Biglang naging 5. Ang bilis na responde. Alam mo, sana ganyan yung MRT. Alam mo, feeling ko dapat ang bumalik na DOTC secretary itong diba? DOTC. Radiant's bottom tower is under attack. Hindi. Pwede, pero tama, DOTC nga ang MRT. Basta yun. Dapat sila dapat mapasagasa na talaga si Pinoy. Ito na ulit. Ang bilis Pero tumami ang tornado. Meron pang, akala ko EMP sa totoo lang. Yun pala, double dash, right? Meron sa EMP. Pero ito sobrang late na, mga kaibigan. This is a disaster for Minis. Ito na, nakuha ata si Nature's Prophet. TP pa Jules. Hindi makatakas. Nilayo Okay pero ang galing you can never fight TNC in any kind of fight right now, especially na meron ng ulti si Zeus. So handang-handa sila ito. Anytime na mag-call ng clash ang Mineski, no global silence as of yet. So wala kang magagawa. Tapos sasaluhin mo yung kidlat. Diba? Plus ayun, ito din.
Pag tinamaan kayo ng sigurado ng Oo. kasunod pa yung kasunod yung isang rat. Oo, di ba? Ano eh, Turat Gaming. Turat Gaming yan, mga Double rat. Double rat ito, mga Oo. kaibigan. Pag ano na yan, pinatikim ako ng double rat eh. Hoy, hindi ko na malayan eh. Kaya nga, akala ko sa mga napapanood ko lang sa TV, pero meron palang double rat talaga. Yan, dito lang yan syempre sa Mineski Pro Gaming League. Alam ka namang sa iba, di ba? Pero unfortunately, Mineski dito, mga kaibigan, is having the hardest time encountering what could possibly be the most unusual strat na ginawa ng TNC. Jungling Tihi, mid na Nico AU, and they're winning! Nakakapagtaka nga dito, pero sa tingin ko, ang magiging diferensya na lang ng pagkano dito is yung late game. Napakaganda ng late game potential dito na Mineski. Coming in from that Juggernaut, tapos si Invoker pwede mag-late game here, and Silencer. Kaya nga yun Pag tumalino. yun nga ang problema. Kaso, alam mo, pasukan sa 14 pa eh. Ang balita ko, ewan ko lang, pasukan na ba sa inyo guys? Sa amin, pasukan na rin eh. Sa inyo pasukan na. Naku po. Di ba, ano na eh. Mahirap na eh. Sabi nga nila, pag may pasukan, may labasan, di ba? Alam mo na. Hindi, syempre, ka naman doon ka sa school. Pasok ka na lang. Pasok. Kaya kailangan mo lumabas. Kaya nga. Pero ito, dalawang invisible mga Ben, nakapag-smoke ang mga kuya mo. Let's see if Jesse Vash and Raging Potato can actually kill this one. Ito na po mga kaibigan ko eh, walang pantangas. Kailangan niya na iba to lahat yan Lahat, eh. oo. Kailangan na talaga nila ng skill. At si Raven mga kaibigan, galawang Pinoy. Pagkakita niya binugbog, nope. Cancel. Which is tama naman talaga. Makikihati ka pa sa Omi. Kaya alam nga naman, di ba? Samantala, this would be a timing window for TNC to push the top lane. And I guess, TNC needs to go for the trade. Push na sila. Which is kasi napakabilis dito ng pushing power dito TNC with that with that Beastmaster and that Nature's Prophet. Alam mo naman yung rat na yun eh. Kaya nga, Rat na yung skill niya, rat pa yung galawan. kompleto siya, may halaman, may kompleto yung flora at saka fauna ng TNC. Samantalang itong Mineski, cute lang sila. Cute, pang costume party nakakapa si One Punch Man. Kasi, kompleto. Oh, ito, tornado EMP, para cute. Boom, pwede nice. Ubus ang mana. Uwi lang si X-Lucky Boy, may pamasahe yan. Alam mo, TNC, kakagalang nila ng WCA. May budget yan. Marami yan. Oo. Itong kabahan ka, tropang boy ba? Ito na. Napaka-cute. Promise, bibili ako niyan. Alam mo, para man din pre, kahinaan ko sa chicks cute eh. Oo. Ito na, tingnan mo. Mukhang hindi nila nakakuha yung gusto nila sa taas. Nagwawala naman sila sa baba ngayon. Nakuwalwala na po mga kaibigan. So, 2 towers, I guess. Hindi pa nila nakuha yung top. Pero Mineski dito will be taking the top lane of TNC. Okay. Pero sobrang bilis talaga nalulusaw ng mga tower ng Mineski dito against. Nako ito, may magko-contest pa sila. Sa Asia, dito sila natin. Himami pumasok na dito. Snowball to escape. Tornado Global Silence Impact, mga kaibigan. Dito, mukhang napakalaki ng casual dito kung mamamatay ito si D. Pero ito, Jesse Bash hanging on this. May blink na! May dagger na! Yes, pero ito ang Batman! Wala na counter, may Aegis pa. Mukhang respondi pa ba dito yung TNC? Wala na. Pero yan. Ayun, meron pa siyang range, mga kaibigan. Para cute, tumatakbo siya. Mamatay pa rin yan. Pero at least, diba, una sa lahat, nawalwal yung TNC. They took a tower, pero tingnan natin, check ko lang baka mali ako eh. Mali nga ako. Okay, sorry na guys. Lamang ang Mineski sa engagement yan. Una sa lahat, nakakuha sila ng torre. Pangalawa, you were able to take Tihi, oo. At sasabihin ko sana, okay lang, kasi yung TNC pa rin nakapag-farm since nag-solo flight yung dalawa. Mali ako, since malaki yung kinita din ng Mineski sa exchange na yun. Minus 200, and they were able to kill Tihi. Ang problema nga lang, ito naghanap ako ng silver lining for TNC kasi medyo sabog yung strat yung ginawa nila. Too risky to go in, especially with the global silence from Mineski. So ngayon, naisipin ko na lang paring Winram. May blink naman si Ursa. So na-secure na ni Ursa yung Roshan was also taken away. Ito mukhang matatali ba na siya. Pero hindi pumapayag talaga si Raven na yun natamaan pa ng tornado. Yun, nakatago. Pero hindi, meron siyang kita na gano'n hindi pwede. Kitang-kita ka boy, bawal yung kaya nabili. Pero Torrier is gonna clean up. Tinipihan na lang sa mukha. Nakabelat pa ang kuya mo. Di ba? Easy. Alam mo, Rio, hindi ko alam kung nakalimutan niya. Feeling ko, hindi. That goes without saying. Hindi na, kumbaga, hindi mo pwede masisisi Rio na hindi niya, hindi niya sinave yung Void. Kaya naman nakapag-TP out si Nature's Prophet. Una sa lahat,
alam ko sa mga nagpa-pub dyan, hindi kayo sanay sa Nature's Prophet na may may TP. Minsan kasi yung mga pub gamers, basta may teleport, ay, ba't ako pipili Oh, yan nasa skill? may skill ako, di ba? Yan. Pero alam mo kami mga pro. Meron kaming may nakahandang TP scroll kasi hindi mo alam di ba? You never know the emergency tulad mo. Kaya nga, di ba? Picking up tools. Kaya daming nahisiraan ng bubong kasi hindi handa di ba? May bagyo tas hindi itinatali yung mga para doon. Ayan. Ito si Raven, polo yan Pero mamaya ako po X-Lucky. One Punch Man kaagad. Oy, wow! Mali. Ang galing, sir! Nagtayo siya ng gubat doon. Kasi daw nag-deforestation so naawa siya, sabi niya. Nag-smoke pa, mukhang paggugoy pa nila. Pero ito, tihi. Tabak sa pero ito, mukhang nakita. Naghahanap ako kay Tario dito. Would be able to TP out. Rat yun. Akala ko okay. Lalag-TP na sila. So double TP reaction. I guess alam na nila na walang mangyayari. Ba't kaya ganun? But anyway, TNC, let's go. Hindi natin kung ano mangyayari. Magkakaalaman na ba? Kinakancel nila yung mga TP nila. Cute! Bakit ba? Pala ganyan, di ba? TNC tsaka Mineski, nagkakaalaman na yan Pero ang question ko dito is, can Mineski actually, Mineski actually counter the mid game of TNC, which is now very, very much strong. Sobrang daling push mula sa TNC. No joke. Walang halong bias, pero wasak lahat to! Wasak lahat to! Wala 20 minutes mark, wala na lahat. Wala na yan lahat. Ang pag-asa nito ng Mineski, pag halimbawa, medyo tinamad yung TNC na mag-push, nakulangan sa sipag. Pero looking at the items right now, Nature's Prophet going in for the Aghanim Scepter. Which is, ayun na, yung mga malalaking barako. Oo, yung mga kaping barako. Grabe mga akala ko lang Arcana lang ng mga creeps na nagkakaroon. Pati pala yung mga Nature's Prophet creeps na nagkaka-Arcana. So imagine mo yun, mamaya kapag nakapagtawag na siya ng mga malalaking puno, mga Treyan. Plus, yung pushing power niya dito. And the Beastmaster. Going for Necro ata si dito, Sure. Sure Necro yan. Wasak ang EDSA ng Mineski. Pero unfortunately for them, di pa nangyayari yan. Nag-iipon pa ata si Raven, waiting for the Aghanim Scepter. How about Beastmaster? Anong trip niya? Bakit di siya maklik? Pero ito, bakit di siya smoke maklik? reaction dito coming here from TNC. So, sino yung hinahanap? Pero ito mukhang madadali nga. Sino ba to? Anak ko, si Raging Patatas. Nangangani. Pero yun. Wasakin na yan, wasakin. Ayun. Mukhang nadadama naman pala ni Patatas dito. Kaya nga. May may something Pero okay lang yan. Alam mo, intuition yun Na parang nawawala yung apat. Imposible naman walang ginagawang kasamaan yun. Diba? Posible naman hindi papayag na hindi nagpa-farm yun. Pero para sa akin, magaling yung ginawa ng TNC. Sobrang solid nun. Going in for the smoke, they won't be expecting a smoke gang, to be honest, para sa TNC. Which is a pure pushing lineup. Diba? Medyo, kumaga parang kung mag-iisip ka, bakit magagang ang TNC mas masarap mag-push. Pero alam mo naman, syempre, laging nag-iisip yung mga pro players na better be safe than sorry. Yung dalawang creep na pwede mo makuha sa pag-alasit, pag ginang ka, Aladdin. Aladdin, nasayang pa yung oras. Bigay ka pa ng gold sa kalaban. So ngayon, para sa akin, nag-smoke din pala sila. Ang problema nga lang, walang naabutan ng Mineski, mga kaibigan, late sa party, ang mga kuya mo. Unfortunately. So, alam mo, sorry kasi parang pub ang nangyayari dito. Kulang talaga. Nasarapan sa bakasyon yung mga kuya natin. Pareho. Yung Mineski, mga kaibigan, mukhang sarap ng Pasko nyo Pero at least nagugustuhan ko dito yung galaw ng Mineski na nasa-save pa nila. At least nasa kanila pa yung dalawang tier 1 towers. Which is dapat wala na yan sa pushing lineup ng TNC. Kaya nga anong nangyari sa TNC? Anong pumipigil sa kanila? Dati sila nagpo-push dito. Narinig ata ako. Ito na nga, they're gonna take the tier 2 bottom. Ang daming halimaw. Putting the pressure on Mineski dito. Anong gagawin niya? May na-late sa party. Saan ka galing? Saan ka nang-galing? Tapos na yung Christmas party. Kaya, yun. Kaya pala late. Patay na kasi. Lasing na. Yan. Ako parang si Bimbo yan. Yung party nila sa, saan nga yun? Dito sa main Batangas? Hindi Batangas. Sa Bulacan. Yung Mineski video shoot. Party ng mga kuya mo. Si Bimbo natumba Di ginaya. Pero ito mga kaibigan, pusher ng Masterina and Mineski is just here to watch. Sinigawan na! Break it! Patay ang kuya mo, Jesse Bash. Noon dapat pa. Dapat hindi na siya nag-i-stay. Not respecting the primal roar plus the blink dagger from T-Hip. Sitting duck. Literal na namigay siya dito. And now, -1 hero from Mineski. It's time for TNC to push. May Aghanims nga si Rio. Pero para saan yan? Diba?
Pero tinamaan kayo sa tornado. Pero AU, kaya nyo namatay niyan. Pero wala silang pag pero ito, kawawa naman siya. Mga kaibigan, lagi na lang siya triple. Oo, wasakang EDSA. At ngayon, galit na si Tihi. Tapusin na natin to, 2 patay. Sa Mineski, mag-respawn na, pero doesn't even matter since they're gonna take the tower. At sabi ko nga sa inyo, mid-game, too good for TNC. Pero I think they have overstayed their welcome. Kakabuhay lang. Oo. Pero ito na. Nag-ulti. Slash, pero ito mukhang si Raven lang ang casualty dito. Pero ito na, Tihi doing the work here. Oops, swapper rin ng mga kaibigan to save Samish, pero tinamaan ng tornado. Ito na, Atakin Kuku mo. doing the work. Ayun, AU is down. Kaya comeback sila ata. Ito, habol pa. Kukupad mami. Meron ba siya dito Wala. cold snap? Wala. Pero slowerino na lang. Slowerino na. Bang, bang. Hindi ka makakatago, boy. May aganims yan. Nyari sa'yo. Tinatry niya Jukes ba atang pa? umano sabi niya, Oo. Jukes! Jukes pa! We are electric. Kaya nga, we are electric. Natatama niya eh. We are electric pala eh. Damang-dama niya eh. Oo. Isusus yan eh. We are electric. Wala eh. Wala. Hindi, na-electric siya dito. So again, another case of overstaying their welcome. Unfortunately, akala ko pa din, easy game para sa TNC. Tingnan mo, nabuhay pa yung Torre. Yung Tedos eh. Isang Yeah. rat gaming na lang pero ako, yan ang magandang naisip ng Mineski dito. Going for the road. Ako, ito kung sa mga nanonood ng old school na Wodota, nasama ako sa Wodota dahil dito. Bench pull ako, swinap ko yung Lycan, kinuha ko yung Aegis, tapos pinatay ko siya. Oh, wow. So tingnan natin, baka ito yung mangyari. Abangan na natin to. Abangan na. Ang daming nasa loob. Swap! So, Ay, nice. sir! Pero ito, iniswap ayun na. Ayun na. Wala Ito na na. ang KNC mga kaibigan ng Jesse Bash. Nag-overextend yata siya dito. Oh, edi patay. Grabe na patay ka pa, oh. Kuku, TFT, running low. Pero ito na, roar. May lightning bolt, hindi ka makakataka sa dilim. Oo, wala. Bawal tumakas. Kaya nga, oo. Pero si Aegis was secured. Naku, si Juice, nagpapanggap mga kaibigan. Hindi daw siya totoo. Hindi, illusion lang ako, please. Hindi, nag-CR. Umihi sa pader. Ayun, patay. Ayun, so disaster ba ang nangyari dito sa Mineski mga. Pero nakuha nila yung Aegis, di ba? Oo. Ayan, nakuha mo nga yung Aegis. Patay ka naman. Nasa kanila. Diba? Ayun, nakay-raging patatas. Patatas. Alam mo naman ang galawan ni Bimbo. Alis ka agad, Yossi break. Ang bilis eh. Ang bilis talaga sa ano yan eh, sa atrasan. Wala eh. Pero ayun. Oy, wow! Wow. Yum. Sino naman nag-stack niya? Ang balik naman niya. Kaya- Kaya may mga ganyan ako sumo. Eh, wala. Eh, hindi mo kasi ako kalaro eh. Kung kalaro mo ako, para ka sanang may bug, automatic. Instant mag-i-stack. yasha yung mga ganyan eh. Kaya nga. And then, let's check the item right now. Meron siyang mga tasal dito. Battle Fury. So, mukhang, alam mo kasi Samurai Radiant's siya. middle tower is Yan. under Sa mga di attack. nakakaalam, ganito yan, guys. Payong kaibigan lang. Denki tips. Ay, the Mineski Pro Gaming League Tip 101. Tip 101. Pag samurai ka, palakol ang kailangan mong buuin. Oh. Bakit? Oo. Explain mo na. Bakit mo tinatanong? Oo. May internet, mag-google ka. Oo, i-google na. Oo. Di ba, pag helicopter ka, espada. Oo. Helmet at saka espada. Eh, yung boots. Yung boots, kailangan niya ng lahat ng tao. Di ba? Kasi lahat yung nanonood ng America's Next Top Model eh. Kaya na-inspire. Yung mga kuya. Pero anyway mga kaibigan, the score is now 14-18. TNC is in the lead. Not only they have the pushing power, eh lamang din sila pagdating sa kills. But the network is in favor of Mr. Raging Potato right here. Diba? Tingnan natin dito. Kailangan, kasi tingin ko kailangan nila ituloy yung babae. Oo Pero nga. sa bagay, open pa yung tier 1 tower sa top lane, which is pera din yan eh. Kaya nga. Eh, ito, Easy. actually, sa totoo lang, pwede nila itong iwan eh. Sa mga di nakakaalam, wala pong backdoor protection ang mga tier 1 towers. So, pagdating ng medyo late game at medyo malakas na yung firepower nito ni Nature's NP, Prophet. oo, titipi lang siya dito, 1, 2, 3, happy birthday. Easy tower, easy 200 gold. Easy 125. Pag sa teammates. Oo. Eh, para sa akin, kumbaga parang ano na rin to, kumbaga parang ilagay mo na sa bangko muna. Oo. 'Di ba? At least meron kang sure pera. Pero ito talaga ito isang kintat na lang yan. Actually, kahit na mag-TV siguro si Nature's Prophet niya, kaya niya nabasagin. Oo. Hipan lang niya to, tutumba na to, pero ayaw pa nila mga bepa. Pero to napaka-aggressive. Ayun, tinamaan ng Yolanda dito sa AU mga kaibigan. Buho! Pero wala ka ng mana pang stand. Ayun, nilinis na ni Sam. Kaya nga, nandun si Samurai X, mga Nilinis na ni bayan, Sam. alam mo, bayanin na sana si X Lucky. Ang problema, hindi siya Lucky dito eh. Hindi. Baka yung Lucky sa inyo. Oo. Kaya nga ata X Lucky kasi hindi Lucky eh. Pero ito mamaya na mga kaibigan, Tihi dito tumatakbo, hinabol siya ng batim ng lumabas. Ito na si Batman. Ay, anong... Uy, naman ng clips. Hoy! Hoy! Wala kayong maitutulong, hoy! Hindi ko alam, cooldown ba yung face boots? Cooldown eh.
Nag-cooldown ata habang hinaharangan na. Malaki black rip lang to. Tutulong. Baka ano yan, baka TNC yan. Oo. Pero ito, yun, easy push. Sinaba. Tama naman yung mga batalyon na Kaya, diba? sinagasaan ka ng mga plant. Yung mga ano to, sa Monster Rancher, di ba? Yung mga kalaban. Mga kalaban ni Mochi. Pero mamaya na yung mga kaibigan, Mineski dito. At least... Hindi pa naman nagre-regen. Yung range. So, at least, kumbaga, TNC is very smart. They're going for the range rocks na hindi nag-regenerate. Konti na lang eh. Kaya nga. So, pwede pa itong kalmutin mamaya. May abangan nyo na lang. Diba? Pero ang gusto kong makita yung, yung naka-arcana na crit. Wala pa akong nakikita eh. Kaya lang. Wala pa nadadaan. Mahirap ang buhay. At uy! Nakita mo yun? Nature's Pride was supposed to TP here. Nung nakita niya, naggalit to si sabi ni Stalker, Bar! Yun. Lumabas yung super biya eh, oh. Kaya nga. Naano siya Ahmed. Wala. Nakakita ko, natatakot ako eh. So anyway, score 16 to 18, static. Forever na nata tayo 16-18. Ito. Wala sila sayang yung lahat. Pero cute. Kagandahan dito is spammable, very spammable ang Tornado EMP. 20 seconds lang eh. Kaya nga naging mas favorable ang Tornado EMP in comparison to yung Meatball. Deafening Blast. Kasi una sa lahat, syempre sasabihin nila utility. Mas maganda, marami nagagawa yung Tornado EMP. Para sa akin ang pinakamahalaga cooldown. Mas merong silbi si Invoker dahil meron siya makakast na spell at least every 60 seconds. Pero sobrang kati naman yan. Nakikita naman yung rat power na nakakainis naman. Kaya nga, yun yung sabi ko sa inyo, yung Doborat talagang sisira dito. Tihi? Kinalma pa. Pero ito dapat hindi ka na bumalik. Abutan pa yan, may blink yan, sir! Napaka-wasted kasi SSR niyang Ursa na yan pag may ulti. Which is nakakainis talaga. Pero ito, mukhang aggressive pa sila dito eh. Lumilipat na si... Huli ka balbon! May Hex na! Patay dito ang Mineski mga kaibigan. So this will definitely be... Kumbaga to sa Shrek. It's ogre now. It's ogre talaga. At in high ground yan, bro. Kaya, ito, nag-buyback si Jesse Bash kasi may bilang daw siya. Tingnan natin. Taska ko! Hindi ko siya matama dito. Pero, again, the utility of Toss doesn't really work against a lineup that has a clear parang plan. Gusto nila mag-push. Pinanganak sila. Pagising nila sa umaga. Gusto ko mag-push. Yun ang nila dito. At ayan, nga. Pero to, nakikita mo yung Nature's Rat sa baba. Toss Bass, di ba? Nagpabalibot ng buka. Pero at least nadali nila si Beastmaster. Akala ko ang namatay ulit si Jesse Bash, to be honest. Sorry Jesse Bash, akala ko ikaw yung namatay kaya tumawa. Ikaw talaga. Pero ito maabot na si AU mga kaibigan. Ayun, Jesse Bash umabot. Nakulong! Patay dito si AU. Pero again, the damage has been done. TNC was able to take the range rocks. The next would be the melee rocks. And this would be another nail in the coffin para sa Mineski. Ito mo, hirap na. Pati nga sa... papatay na Necro. Ang lalaki kasi. Kaya nga, alam mo, galit kami sa Necro dito. Tatanong mo kay Juno at kay Dex. Galit na galit kay Necro. Pikon na pikon. Si Dex lang. Si Dex lang pala. Grabe, si Dex. First time ko nakita si Dexter ng trash talk. Damang-damang ko pa. Hindi yung trash talk namin yung joke lang. Yung may lumalabas yung ugat sa leg. May halong imbot. Yeah. Grabe. Ba't ano bang ginawa? Pero walang tatalo sa trash talk ni Benson. Practice pa mga walang makakatalo doon. Si Benson tayo mga kaibigan, the legend himself, the most improved employee of the best employee of 2015. Ang problema 2016 na. Oras na eh. Pero mamaya na mga kaibigan, Raging Potato dito mga kaibigan. May blink ba siya? May blink and an incoming Hex? I think, sa tingin ko, Ultimator for survivability. Oo. Mostly for Skadi Pippen. Oo. Night Stalker securing that BKB and a gem. So sa tingin ko may pag-asa pa talaga dito ang Mineski. Isang range lock sa naman. Fanboy ka ba? Parang feeling ko dito TNC eh. Solid TNC. Hindi. Ako talaga ako dito. Mineski ako dito. Sige. Pero okay yan. Maganda na meron tayong conflicting opinions. Kasi kumbaga parang cute. Kasi ako may bumubulong ako, sinasabi ko na kung ano nakikita ko paring bidrap. Yung TNC dito, meron silang mas klarong, meron silang clear game plan and they're executing it fairly good.
Mineski can't really do anything about it unless magkape na naman sila. Yun yung nangyari kaya dito kasi na Jotnek eh. Kasi nagkape yung mga kuya mo, nalibang. Pero ito, let's talk. Pero hindi, may gem shade. Oo. Yes! Uy, atras na lang! Pero oy! Global mga kaibigan! Ito na sinasabi ko! Bakit ka ba nag-global? Na-bait mga kaibigan. Sinigawan na! Patay seryoso! Sure back. Gem, ayun. Nakita mo si Jesse Bash? Kanina buhay yan. Buhay kanina. Hindi kasi natatawa ako eh. Yeah, yung lineup nyo, gagana yan. Kapag ginawa nyo early game. Well, they tried. Pero... Ngayon, snowball of death na yun. Oo. Pag lumitaw siya eh, nawala. 2 seconds na to. Oo. I hate to admit it, pero Mineski mga kaibigan, will be having a definitely hard time. This is a bad game for them, lineup-wise. Naisaan sila ng ano eh. Oo. Kaya nga. Wala eh. Yung double rat. Hashtag double rat. Oo. Pero hindi si Jesse ba siyang may kasalanan? I would like to remind you na ang ganda ng laro niya early game. Pero ito, Ang problema, yun. Ako, hinuwi na naman. Mukhang Lincoln siguro pala. Lincoln na lang. Oo, para di ka maswap. Pero ngayon mga kaibigan, the only thing that's standing between TNC and winning the game is actually to push every line. Yun! Palakpakan! Nawala Nahuli. Oo. Hindi, honestly, that was good. That was good. Aiming for the the weakest link of TNC's lineup right now, which is yung Vengeful Spirit. Siya medyo clunky dito. You can really burst down Nature's Prophet, especially Zeus. Kaya kumbaga parang kill Vengeful Spirit, give gold to your team. Pero ito nahabol nila dito si mukhang madadali ata. Madali si Raven. Sa wakas, namatay na pero ito ginawa pa niyang bubble Tornado, dito. EMP, short box, patay. Pumasok. Oy! Wow! Yules! Pero ayun na yung rat, double rat. Yun lang. Oo, sila pa nakakot ako. Ubos mga kaibigan. And what a day para sa Mineski kasi unang laro ng MPGL, masasabi ko ang ubos na naman po ang Mineski. Ubos na naman tayo. Oo. Kaya nga. Pero hindi kasalanan ni Jesse Bash. Kasi ano lang talaga, lahat ng gangs. Yung lineup talaga ng actually, kita mo naman, tinry niya yung best niya to gang. Kaso nakikita niyo naman yung rotation ng Nature's Prophet sa Vengeful Spirit. Exactly. Nakakalungkot talaga. Kaya nga, di ba? Alam mo, pwede mong pasalihin ng quiz bitong TNC kasi lagi silang may sagot. Grabe. Boom. Yung ginagawa mo dyan, andito kaming lahat. Diba? May tanod dito, tapos nandun si Jesse. Oo. Makukulat kami tatlo. Sabi ko nga kanina sa'yo, diba? Yung nakita ni Rio, isa lang yun eh. Ay, ni Jesse Bash, nag-snowball out siya. Pagkita niya, 5 na silang kakan. Diba? Anong klase yun? Diba? Sabi ko, kaya nga pwedeng mag-manage ng MRT ang TNC. Sobrang bilis ng transportation ng mga kuya mo. Kaya sabi niya, tinatawanan namin si Jesse Bash. Hindi. Natatawa lang kami kasi lagi, ang abilis niya mamatay. Oo. Diba? Pag ikaw di ka natawa, alam mo, in denial ka nun. Diba? Oo, kaya nga. Either fanboy ka ni Jesse Bash or fanboy ka ng Mineski. Pero you have to admit, mga kaibigan, na ginagawang paper towns dito ang Mineski. And remember, I think meron na bang Aganims? Hindi ko maklik. Ano nangyari sa Pinas? Zeus Mariosep. Zeus! Hoy! Ayun! Bail of Discord lang pala. But still, kaya ka mawasak yan. Ito yung bago eh. Ito yung bago yung lente. Oo. Which is napakaganda talaga sa akin. Yung lightning bolt, napakalayo. Oo. Pero ito po kasi mga kaibigan, Wala pa naman kawawa naman si Jules dito. Pero ito, diba? Kakakulong na Jesse Bash. Oo. Ayun. Yun. Kita nyo. Kaya, swap! Uy, nice! Oo. At nakita mo mamin, nakipaglaban ng TNC sa gitna ng tore. Sa gitna ng tower ng tier 1 at tier 2 tier. Kaya nga sabi nila, gusto namin hard mode eh. Saka wala naman sila problema nila. Ang dami pwede tirahin yung towers eh. So sa mga ganung sitwasyon guys, alam mo, iiyak ka na lang. Walang yun. Walang halong kumbaga parang wala kang mapipintas dun sa performance ng Mineski since they did their best. Ang problema nga lang, yung TNC may sagot. So it's all about the execution actually and yung early game planning. Mineski dito, although effective, hindi gagana
kapag ginamitan mo ng mas specialized na strat. Strat. Oo, di ba? Nakita mo yun, tinawanan natin ako, di ba? Narinig mo naman, tinawanan natin, nag-jungle si Ursa. Which is, tinatawanan ko talaga. Nakakatawa talaga kasi dapat safe lane yun eh. Oo. Pero sinakripisyo nila, di ba? Could have been an easier time for Tihi, honestly, based on experience, na mag-mid siya versus Kuku Palad. Although, siguro, naisip na lang ng TNC dito, we need to adjust. And that adjustment, tawag dyan, was very effective. It was always 4 guys rotating at mid. 3 to 4 guys ang laging handa na biglang sumugod every engagement. At hindi ba tayo caster cam? Nagalimutan na ata. Ayun na. Ayun, naharana kita, natago kita.